Okay, sagutan natin itong dalawang civil service exam na math problem. So i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang aking solution. Meron tayong mixture problem and ratio problem. Okay, so number 5 na tayo. So sagutan natin ito in two ways. Una, yung gamit yung formula ng mixture. Tapos yung pangalawa, gagamit lang tayo ng ratio and proportion. So how many liters of water must be added to 20 liters of a 25% salt solution to make it 10% salt? Okay. So first solution, gamitin natin yung formula C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3. Yung C nga pala dyan ay yung may percent, concentration, kaya C. Yung V naman yung volume, yung may liters. May kadugtong pa to where V3 is equal to V1 plus V2. Okay? So gawan lang natin ito ng table. So ang tanong, how many liters of water? Water yung tinatanong must be added to 20 liters of a 25% salt solution. So lagyan natin dito ng percent tsaka ng liters. So sa liters, ilalagay natin yung given 20 liters. So itapat natin dito yung 20. Tapos yung 20 liters na yan, merong 25% salt solution. So 25, nakabase tayo nga pala sa salt. Okay? So sa salt tayo babase. Okay? To make it 10% salt solution. Yung 10%, pinaghalo daw natin itong C1B1 tsaka itong C2B2. Yung C3, magiging na siyang 10%. So dito natin ilalagay yung 10. Tapos, itong V1 plus B2, yung B3 natin magiging V1 plus B2. So anong ilalagay natin dito sa column ng C2B2? So ang C2B2 natin, ito yung hinahanap natin. How many liters of water? Liters of water yung hinahanap natin. So lalagyan natin ito ng kahit anong variable, X na lang yung gagamitin ko. Tapos nakabase tayo sa salt. Kung sa salt tayo nakabase, kasi itong 10% dito salt, tapos yung 25% dito salt solution din. So water ang idadagdag natin. How many liters of water? Dahil water yan, ibig sabihin yan, 0% yung salt dyan. Kasi water, walang halong salt, kaya 0. Tapos itong variable natin para dito or expression para sa B3, i-add natin itong dalawa. Magiging 20 plus X. Okay? Tapos buuin na natin ang ating equation. So pag binuo natin ang ating equation, C1V1, i-multiply lang natin ito. 25 times 20 plus itong 0 at x, bali wala na yan. 0x, 0 lang yan. Tapos ito i-multiply din natin. We have 10 times 20 plus x. Okay? Solve for x na lang tayo. So pwedeng bali wala na tong 0x. Tapos meron tayo ditong 20. Tapos sa right side may 10. Para mas madali, pwede nating i-divide both sides by 10 para wag nang lumaki. Divide both sides by 10, makakancel na tong 10. Tapos 20 divided by 10, magiging 2 na lang yan. Cancel yung 0, cancel itong 10. 25 times 2, we have 50 is equal to, wala na yung 10, natira na lang dito, 20 plus x. So isang step na lang, para matira si positive x, lipat natin si 20 sa kabilang side. So subtract 20 to both sides, ang magiging sagot na ang value ng x ay equal sa 50 minus 20 equals 30. 30 liters, letter C. Okay? So another solution naman tayo. Yung pangalawang solution, pwede tayong mag-ratio and proportion lang dito. So pwedeng kunin natin 10% salt ano. So kunin lang natin yung ratio ng salt over total. Salt over total lang yan, yung pinaka-formula natin. Salt over total. Okay? So sa una meron tayo ditong 20 liters. 20 liters of a 25% salt solution. So sa 20 liters na total, so ang magiging total natin ay 20 liters. Yung denominator natin 20 liters. Sa salt tayo babase. Sa 20 liters, ilan ang salt dyan? Ang salt dyan ay 25%. Ang 25% ay 1/4. So 100%, yun yung 20. 100% 20 yon, di ba? 100% 20. Ang 50% ng 20 ay magiging 10. 25% ang hinahanap natin. So ang 25% ng 20, kalahatiin lang natin. Yung 20, 100 yan. Yung 10, kalahati ng 150. So magiging 10. Kalahati ulit ng 10, magiging 5. So therefore, ang 5% nitong 20 ay, or ang 25% ng 20 ay 5. Okay? So currently, meron tayong salt over total na 5 over 20.
So ngayon, magdadagdag daw tayo. So dito ko i-write ko dito. Ay ayan. So dito na nga salt over total. Mag-a-add daw tayo ng water. Yung total kasama na yung water at salt dito, no? So meron tayong 5/20. Tapos mag-add tayo ng water. Yung water na i-add natin, how many liters of water? Eh di ibig sabihin no, mag-a-add lang tayo dito sa total. Add lang tayo ng X dito. Dito sa salt wala tayong in-add kasi water nga ito eh. 100% water. So X lang ang idadagdag natin sa nasa denominator lang, nandun sa total. Magiging na daw siyang equal sa 10% salt. 10% salt, ayan. So 10% equals na siya sa 10% salt. Tapos ang 10% salt, ibig sabihin niyan ay 10/100. So 10%, that is 10/100. So ngayon, isolve na lang natin yung value ng x. So using ratio and proportion, cross-multiply lang natin ito. Pero ito 10% pwede nang ma-cancel muna, no? Simplify na muna natin ito. 10/100, pwede nating i-cancel yung 0 at saka itong 0 dito. So magiging na siyang 5/20 plus x is equal to 1/10 na lang ito. Tapos i-cross multiply na natin. 5 times 10, that is 50, equals, multiply natin ito. 20 plus x times 1, edi 20 plus x pa rin. O same na nung kanina. Solve for x, subtract lang tayo ng 20 to both sides. Makukuha natin ang same answer. X therefore is equal to 50 minus 20, 30 liters pa rin. Letter C pa rin yung tamang sagot natin, 30 liters. Okay? So next, number 6, mag-ratio problem naman tayo. Ratio problem, so i-table lang natin pag ratio. The ratio of teachers to students. So lagay lang natin T for teacher, S for students. 1:20. So 1 na teacher, 20 na students. Okay? So 20 na students. If there are 420 students, 420 students. So sa tapat ng sa column ng students, lagay natin 420. How many teachers are there? So how many teachers are there? Lagyan natin ito ng N. Siyempre, dadami ito dapat. Kasi sa isang teacher, 20 students. Dumami yung student, siyempre dadami din yung teacher. Dahil direct variation ito, ang shortcut, lagyan lang natin ng over parehas. Tapos lagyan ng equal sign. Tapos cross multiply. Okay? Pag in-cross multiply itong n, i-multiply natin sa 20, magiging 20n is equal to, i-multiply natin itong 1 sa 420, we have 420. Then last step, to solve for n, divide both sides by 20. Okay? 1 na lang yan, cancel na lang. So therefore, cancel itong tigisang 0. 42 divided by 2, that is equal to 21. So letter C ang tamang sagot. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito. Pero buong July po to, MWF din. 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test at may exclusive FB group. So naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.